Makabansa, Grade 1. Quarter 2, Week 1. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay kahulugan at tungkulin ng pamilya at pagguhit ng sariling pamilya. Day 3 to Day 4. Matatag Curriculum. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Kahulugan at tungkulin ng pamilya at pagguhit ng sariling pamilya. Day 3. Layunin ng aralin. Una, natutukoy ang kahulugan ng pamilya. Pangalawa, nasasabi ang tungkulin ng pamilya. Noong nakaraang aralin ay tinalakay natin ang tungkol sa pamilya. Nasabi nyo rin ang pangalan ng mga miyembro ng inyong pamilya. Talakayin natin ang mga sumusunod na tanong. Unang katanungan, sino ang mga kasama ninyo sa bahay? Maaring ganito ang inyong sagot. Ang mga kasama ko sa bahay ay ang aking mga magulang, mga kapatid, at iba pang miyembro ng pamilya gaya nila lolo, lola, o tiyuhin at tiyahin kung sila ay nakatira rin sa amin. Pangalawang tanong, sino ang naghahanap buhay o nagtataguyod sa inyong pamilya? Maaaring ganito ang inyong sagot. Karaniwan, ang ama at ina ang naghahanap buhay upang matustusan ang aming pangangailangan sa araw-araw. Mayroon ding ibang pagkakataon na tumutulong ang mga kapatid na mas nakatatanda kapag sila ay may trabaho na. Pangatlong tanong, sino ang nag-aalaga sa inyo at sa mga kapatid kung mayroon? Maaaring ganito ang inyong sagot. Ang nag-aalaga sa amin ay ang aming mga magulang. Kapag abala sila sa trabaho, ang nakatatandang kapatid, lolo o lola ang nagbabantay at gumagabay sa amin. Basahin ang mga sumusunod na salita. Pamilya. Ito ang halimbawa ng pamilya. Magulang. Ang pamilya ay binubuo ng nanay at tatay. Kapatid. Ate, kuya, bunso. Ano sa tingin ninyo ang kahulugan ng salitang pamilya? Ang pamilya ay binubuo ng tatay, nanay at mga anak. May mga pamilya rin na kasama ang mga lolo at lola o tinatawag na extended family. Ano-ano ang tungkulin ng bawat miyembro ng pamilya? Tatay. Siya ang haligi ng tahanan, naghahanap buhay at nagtataguyod ng pangangailangan ng pamilya, gumagabay at nagpoprotekta sa lahat ng miyembro. Nanay. Siya ang ilaw ng tahanan, nag-aalaga, nagluluto, nag-aasikaso ng bahay at gumagabay sa pagpapalaki ng mga anak. Ate. Tumutulong sa gawaing bahay, nagiging huwaran at gabay sa mas nakababatang kapatid. Kuya. Katulad ng ate, siya rin ay tumutulong sa mga gawaing bahay, nagiging tagapagtanggol at huwaran ng mga nakababatang kapatid. Bunso. Siya ang nagbibigay saya sa pamilya. Lolo. Nagbibigay ng karunungan at payo batay sa kanilang karanasan. Tinuturuan ang pamilya ng mabubuting asal. Lola. Katulong sa pag-aalaga ng mga apo, nag-aalay ng pagmamahal at karanasan upang maging gabay sa pamilya. May pagkakaiba ang sitwasyon ng bawat pamilya at maging ang tungkulin ng bawat isa. Mayroong pamilya na ang nanay ang naghahanap buhay at ang tatay ang naiiwan sa bahay.
Mayroon ding pamilya na parehong naghahanap buhay ang nanay at tatay. Ano ang tungkulin natin sa ating pamilya? Bilang anak, tungkulin nating mag-aral ng mabuti, tumulong sa mga gawaing bahay, maging magalang sa ating mga magulang at nakatatanda, at alagaan ang ating mga kapatid. Mahalaga ring ipakita natin ang pagmamahal, respeto, at pakikipagtulungan sa lahat ng miyembro ng ating pamilya. Paano natin lalong mapagbubuti ang pagganap sa tungkulin sa ating pamilya? Mapagbubuti natin ito sa pamamagitan ng pagiging masunurin sa payo at tagubilin ng ating mga magulang. Lagi rin nating ipakita ang respeto at pagmamahal sa bawat isa sa ating pamilya. Ngayon ay dumako na tayo para sa gawaing ito. Iguhit ang thumbs up kung ginagawa ng kasapi ng inyong pamilya ang kanilang tungkulin at karapatan. Thumbs down naman kung hindi. Gawin ito sa inyong kwaderno. Unang bilang, nag-aayos si Tatay Jerry ng sirang upuan. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Magaling! Ang tamang sagot ay thumbs up. Ginagawa ng tatay ang kanyang tungkulin. Pangalawa, nag-aaral ng mabuti ang mga anak. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Tama, ito ay thumbs up. Ginagawa ng mga anak ang kanilang tungkulin na mag-aral. Pangatlo, pinananatili ni Nanay Alice ang kaayusan ng tahanan. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Tama, ito ay thumbs up. Ginagawa ng nanay ang kanyang tungkulin sa tahanan. Pang-apat, katulong ni Nanay Carmen ang mga anak sa mga gawaing bahay. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Tama, ito ay thumbs up. Ginagawa ng mga anak ang kanilang tungkulin na tumulong sa kanilang mga magulang. At panglima, nagtatrabaho sina Tatay Ador at Nanay Roda para sa pangangailangan ng pamilya. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Tama, ito ay thumbs up. Ginagawa ng mga magulang ang kanilang tungkulin para sa pangangailangan ng pamilya. Day 4. Mga layunin. Una, na iguguhit ang sariling pamilya. Pangalawa, na ibabahagi ang iginuhit sa klase. Magbahagi kayo ng pinakamasayang alaala ninyo kasama ang inyong pamilya. Gamit ang kwaderno, iguhit ninyo ang inyong pamilya. Magbahagi ng inyong iginuhit na larawan ng inyong pamilya. Ang pamilya ang unang gumagabay at nagtuturo ng tamang asal, pagmamahal at respeto. Dito natututo ang bawat isa ng mga mahalagang aral sa buhay tulad ng pagtutulungan at pananagutan. Nagbibigay ito ng kalinga, proteksyon at suporta sa oras ng pangangailangan. Ang pamilya rin ang nagsisilbing inspirasyon at lakas upang magsikap at magtagumpay sa buhay. Ipinapakita nito na ang pagmamahal at paggalang ay higit na mahalaga kaysa sa anyo o estruktura ng pamilya. Ang bawat pamilya, anuman ang pagkakaiba, ay may kakayahang magbigay ng pagmamahal at gabay. Ang pagtanggap sa pagkakaiba ay nagdudulot ng pagkakaisa, kapayapaan at mas matibay na relasyon sa loob ng pamilya. Sa madaling salita, mahalaga ang pamilya dahil ito ang pundasyon ng ating pagkatao at ang pagtanggap sa pagkakaiba ng bawat pamilya ay nagpapalawak ng ating pag-unawa at pagmamahal sa isa't isa. Tayo naman ngayon ay maglaro. Panuto, basahin ang mga sitwasyon. Tatayo kayo kung sa tingin ninyo ay lumalarawan ang sitwasyon sa inyong sariling pamilya. Narito ang mga sitwasyon. Una, may mga kapatid na mas matanda.
Pangalawa, may mga kapatid na mas bata. Pangatlo, parehas na nagtatrabaho ang mga magulang. Pang-apat, may kasamang lolo o lola sa bahay. At panglima, may kasamang tito o tita sa bahay. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!